Pasintabi po sa mga nag-aalmusal, sandamakmak na langaw ang pumeperwisyo sa isang subdivision sa 13 Martires, Cavite. May unang balita, si Jonathan Andal. Ano ba yan, oh? Ang daming langaw, grabe, oh. Grabe. Mula sa kusina, sa sahig, sa sofa, sa pintuan, sa inidoro, hanggang sa loob ng selyado ng rice cooker. Nakasuot pa rin sila. Grabe. Namemerwisyo ang sandamakmak na langaw sa West Governor Heights sa Barangay Cabuco sa 13 Martires, Cavite. Kahit nakatakip, pinapasok pa din ng langaw. Kahit nga magsalita, maano yung langaw, makain mo yung langaw. Hindi ka makaluto. So, gastos ka, order ka sa labas. 10 fly trap daw ang nauubos kada araw. Sobrang gastos po. Nakailang na kami, fly trap, pesticide. Parang nakakadiri talaga, as in. Nakakasakit kami, nagkaka-allergy na kami. Ang mga langaw galing daw sa katabing Fresno Farm na may manukan. Pinakadagsa raw ang mga langaw sa tuwing mag-harvest doon ng mga manok kada 45 days. Ininspeksyon ito ng 13 Martires City Hall at nakakita sila ng sanitation and environmental violations. Marami talagang flies and to the point na meron ng mga maggots in Fresno Farms. So, ibig sabihin, nagmumultiply na yung flies. Pinasara na muna ng City Hall ang farms. Walang opisyales noong oras na yon, kaya gwardya lang ang tumanggap ng closure order. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag, pero una na nilang sinabi sa City Hall, maglalagay na raw sila ng net sa buong poultry house. Nag-spray na rin sila ng pamatay langaw sa katabing subdivision. We are recommending the permanent closure pag hindi pa din nila masolusyonan yung problema for the long term. 35 years nang nakatayo ang farm, 8 years naman ang apektadong subdivision. Kaya nagtataka ang City Hall, bakit nagtayo ng subdivision sa tabi ng farm? Itong bakod lang na ito yung pagitan nitong farm at ng subdivision. Pero sabi ng City Hall, dapat walang nakatayo mga bahay within 3-kilometer radius dito sa farm. Kasi agricultural zone daw ito. Kaya iniimbestigahan din daw nila ngayon yung developer ng subdivision kung paano ito nakapagpatayo ng mga bahay dito. We have to balance it out na not entirely Fresno Farms ang may kasalanan, not entirely the developer of that West Gulf Heights. We are in the middle to take care of both of the concerns of both parties. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang developer ng West Governor Heights na Solar Resources Incorporated. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.